Sa ilang taon kong pagtatrabaho sa Sitero, marami na rin ako naging kaibigan ng mga teacher and student at isa sila sa mga nag-encourage sa akin na magbalik sa pag-aaral. Kung may isang bagay akong natutunan sa aking muling pagbabalik sa eskwela, yun ay yung katotohanan na walang pinipiling edad ang pag-aaral. Pangarap kong maging isang social worker at ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral hanggang makamit ko ang aking pangarap. Ako si Rhea Piñones, pakinggan ang aking kwento dito sa Kwentong Kabarangay. Today we will be discussing one of the model of communication, which is Laswell's communication model. Who wants to give the 5 elements of Laswell's communication model? Yes, Ate Rhea? Communicator, message, medium, receiver, and feedback. Can you please write down on the board? Okay, excellent! Palakpakan! Ate Rhea, can you please explain those elements? Yes po. In Laswell communication model, so ito pong communicator, siya po yung nagdadala ng message. And says what po, ito po yung message na pinapadala niya po doon. And in which channel, kung ano po yung medium na ginagamit natin. And sino po yung nakaka-receive nun. And this one naman po yung sa feedback. Kung ano po yung sinasabi ni communicator, siya po yung magpapadala nun. Halimbawa po, sinabi po ni communicator na hi, sasabihin naman po ni feedback is hello. Okay, very well said. Palapakan natin si classmate Rhea Piñones. Siyempre palapakan natin ang mga estudyante ng Sitero Francisco Memorial National High School. 6'7", 6'7". May natutuhan ako sa mga kaklase ko dito. 6'7". At syempre, Teacher Christine. Palapakan si Teacher Christine. Hi, Teacher Christine. Hello po. Tony Pet, hello po. At syempre, hello po, Ate Rhea. Hello po. Hello po. Pati ka naman sa ating mga kaklase riyan. Hello po, si Teria. Nandito na si Ate Rhea. Ayan. Kasama siyempre, ni Ate Rhea, ang kanyang mga kaklase rito. Yung mga kaklase niya, narito sila. Hello, kaway-kaway mga classmates. Ayan, mga classmates niya. Ayan. Makakapanayam din natin sila maya-maya. Okay, Ate Rhea, maaari ko bang tanungin sa iyo kung how young are you? Naku po. I'm 43 years old. 43 years old. Yes po. And then, kayo po ay anong grade na rito? Siya ay estudyante rito sa Sitero Francisco Memorial National High School. Yes po. I'm from grade 12 student na po. Graduating na po this year. Yay! Anong strand po? HE po, Home Economics. Home Economics. Yes. Okay. So, Ate Rhea, kayo po ay 43 years old and then kayo po ay housewife, mother, Yes of po. course. Of ilan na po? 4 po. 4. Okay. And then, kayo po ay nag-decide na magbalik eskwela. Yes po. Ano po at bakit po kayo nag-decide na magbalik eskwela? Actually po, 3 factor po yung talagang nag-push sa akin para magbalik mag-aral. So, yung unang factor po kasi is that maaga po ako nag-asawa. So, ang regret ko po kasi is hindi ko po natuloy yung pangarap ko na makatapos. Pero kasi, di ba, nagkaroon na po ako ng 4 na anak and mas inuna ko po yung pag-aaral nila at saka yung kapakanan nila. So, mas inuna ko po na asikasuhin sila. And pangalawa po is that na nag-start po ako magtrabaho dito as utility and marami po ako nakakasalamuhan ng mga bata na taon-taon po gumagraduate din. Parang inspired po ako na sana po makita ko rin yung sarili ko na umaakyat dun sa stage. And Sige lang, ituloy yes, mo lang. Ilabas mo lang pangatlo yan. po is that na marami pong mga teacher dito sa Sitero na nag-push sa akin na ituloy ko yung pag-aaral ko. Kasi po, di ba, marami na po tayong alam sa buhay, marami na po tayong kayang gawin. And para sa akin po is, napakahirap po na yung sabihin po natin na ito lang po yung natapos ko, ito lang po yung trabaho ko as utility.
So, hindi po siya umaangat. Diba? Kasi yun lang po yung tinapos ko. So, dun po talagang nag-push po sa akin na talagang magtuloy ako ng pag-aaral. At sa nasabi mong pagtutuloy, di ba? Pagtutuloy ng pag-aaral, ito ay balak mo ituloy, syempre, all the way hanggang college. Anong kursong kukunin natin? Actually, nagpapasa na po ako ng application po Yes. sa Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. Hey, PLB! Yes po. Ang kukunin ko po doon is BS Social Worker. Yay! Bakit? Diba? Tama yung nasabi, no? Talaga importante talaga makapagtapos sa pag-aaral. Kasi nga, gaya ng meron ako isang nakapanayam dati sa isang paaralan, sabi niya, langit at lupa ang difference daw, ang diferensya kapag hindi ka nakapagtapos. Yes. Pagdating sa income, di ba? Sa Yes po. magiging future mo, hindi ba? Kaya nakakatuwa. Ano ang sinabi, ano nasabi ng mga anak mo? Doon umpisa natin sa bahay muna, sa mga kasama mo sa bahay. At asawa mo, yung Yes mister mo, po. di ba? Naalam ko, nag-work pa rin hanggang ngayon, Yes di ba? po, opo, Okay. Anong nasabi nila? Anong sinabi mo? Back to school ulit ako, guys. Ano po, natuwa naman po sila. Bali po nung sinabi ko po sa mga anak ko, ano po, sabi nila sa akin, ma, kaya mo ba? Sabi ko, 4 na nga kayong pinanganak ko, syempre kakayanin ko, di ba po? Oo naman. So, yun po. Andito naman na po ako ngayon, so at least nakaya ko naman po. Oo naman. Supportan din rin po ng mga anak ko tsaka ng asawa ko. Tama, yun naman yun eh, di ba? People supporting each other, Yes di ba? po. So, ano ba ang naging dynamic ng inyong kalakaran sa bahay? Kasi iba na, biglang may mommy sila, meron silang, may asawa, syempre ang iyong husband, and then, pero may kaklase, meron din silang kasama sa school. Yes po. Paano ang chores sa bahay? Tapos, paano yung mga paggawa ng assignment, ng homework? Pagdating naman po sa bahay, since malalaki naman na po yung mga anak ko, Iba, nagtatrabaho na, no? yes po, 2 na po yung nagtatrabaho, Nice. yung isa college at junior high school naman po yung bunso ko. Bali po, sanay na po kasi silang magtrabaho sa bahay. Kumbaga, alam na po nila kung ano yung gagawin nila. Naituro na. Yes po. Tapos po, pagdating naman po sa pag-aaral ko, di ba po yung edad ko, hindi siya ka-level ng mga edad ng mga bata. Ngayon, so, nagsa-struggle ako Yung edad pagdating... natin. Oo. Bata pa po kayo. Bata pa tayo. Yung nag-struggle po tayo sa pagdating sa computer, di ba po? So, Sila naman nagtuturo sa'yo. yes po. Oo. May master teacher ako pagdating sa sa pagta-typing, editing. Ay, Yes good po. job. Ang magandang balita rin, yung pagtuturo mo bilang isang ina at asawa, hindi ba? At ilaw ng tahanan, Yes po. nailagak mo na, di ba? Di ba, naipasa mo na sa kanila, di ba? And it's still, di ba, it's there, di ba? Yes po. Yun yung pundasyon na ilagak mo sa kanila. Pero ang maganda rito parang umikot lang, di ba? Umikot lang yung tulungan, di ba? Which is actually what family is for, di ba? Yes What po. family stands for. Okay, tanong, sila rin ba nagbibigay ng baon na sa'yo? Opo. Oo, tuwa. Opo. Tsaka pag may award po kung nakukuha sa school, Oo. bali yung panganay ko po, yes po, yung babae, yung pangalawa po, magpapadala yun ng pagkain. Anong gusto mo? Deliver ka. Magpapa-online deliver yon. Tapos, Wow, yes po, yung panganay ko naman po, since mahilig po talaga akong mag-decor, nag-event decor po ako, mga puchi-puchi something lang naman po yeah, small something. That Yes means po, that- yung mga sa mga kaibigan means a ko lot. na Oo. nanghihingi ng favor sa akin, inaayusan ko po yung backdrop nila. And ano po, yung panganay ko po, nagsisend po ng kung ano yung gusto ko. So, ang automatic, ang request ko, yung mga flowers, mga gano'n, Oo. mga dahon-dahon, mga gano'n. Mommy things. Yes po. Ang Oo mga naman. centerpiece, yun. Yes. Yun ang pinadala niya Hindi sa ka akin. natutuwa mo. Yes po. Oo naman, nakakatuwa. Okay, Teacher Christine, balita ko si Teacher Christine ay 26 years old. Yes. At isa Laguro. Tapos, ibang dynamic, di ba? Anong masasabi mo dito sa pag-ikot ng mesa, di ba? Ang mga tinuturuan natin, usually mas bata sa atin, pero ang tinuturuan natin, by leaps and bounds, pagdating sa karanasan sa buhay, di ba? Nakakalagpas na kumpara sa iba, sa atin, ano? Ano masasabi mo? Ibang dynamic ba? Maganda po siyang experience kasi bukod po sa ako ay nagtuturo, isa rin po ako sa natututo kay Ate Rhea. At isa po sa natutunan ko sa kanya na talagang valuable po ang education para sa lahat at hindi yun pumipili ng edad. Tama. Kamusta naman bilang estudyante si Mami Rhea? Si Ate Rhea po ay napakasipag dahil bukod po sa academics, hindi po yan nahuhuli. Pati rin po ang mga klase niya, tinutulungan niya. Oo. Maski rin po ang mga teachers sa Oo. faculty ay
talagang natatap po siya pag kailangan Oo namin. nga, at balita ko, student, teacher, facilitator ka rin. Ang dami mong honors with honors. Yes po. And you're vying for top honors ngayong graduation. Actually, sir, bago po ako naging estudyante is overall SPTA officer po ako dito as president. Yuhu! Opo. Di ba? Okay, maiwan ko muna kay ladies. Matanong natin yung mga estudyante, mga kaklase ni Ate Rhea. Okay, sino mga classmate ni Ate Rhea? Ay, hi, what's your name? Kate. Okay, Kate, anong, of course, same strand kayo. Opo. Anong masasabi nyo kay Ate Rhea bilang kaklase? Ano po, maayos po yung pakikisama niya po sa amin. And parang siya na rin po yung tumatayong magulang din po sa amin. Nice. What's your name? Rosemary po. Rosemary, anong pagtingin mo sa kanya? Paano nyo siya nakikita? Classmate ba o ate o mommy model or mommy image? Both po. Kasi po, hindi lang po friend, family, classmate. Si Ate Rhea po kasi yung tao na kaya mong sabihin lahat ng problema mo. Pati po secret. Yun. Yun naman yun, di ba? So para ang nagiging dynamic, ang ganda, ang convenient, hindi ba? Kasi parang meron ka ng classmate, meron ka ng ate, may confidant ka pa, di ba? Parang nanay, di ba? Medyo teary-eyed itong ating mga classmate, ha? Ganyan kanya kamahal, ha? Ba't ka naiiyak? Obviously, malaki ang impact sa'yo ni na Ate Rhea. Mas malaki po kasi po nung first day ko po dito is simple lang po yung tahimik. Siya po yung nagturo sa akin na lagi kang makipag-communicate sa iba, sa makipag-ano ka para yung sarili, para matuto kang makisama. Maging malikot ka naman kasi lagi po kong tahimik. Siya po yung nagturo sa akin. Tinulungan kanyang lumabas sa yung shell. Yun, husay ha. Di ba nakakatuwa? How about yung nasa dulo? Meron din siya mga classmate din na mga kalalakihan. Ayan. Anong pangalan mo, bro? Hi, bro. Anong pangalan? Ano masasabi mo kay Ate Rhea? Ate Rhea ba? Anong tawag mo sa kanya? Ate Rhea po. Papatuloy lang po yung pag-aaral niya at sana po makasabay tayo makapagtapos sa pag-aaral. Sana nga raw sabay daw kayo makapagtapos. Ikaw naman, what's your name? Joanna po. Ano masasabi mo kay Ate Rhea? Ate Rhea, stay healthy lang po at magpatuloy ka lang sa pangarap mo na makapagtapos. Ayun lang. Mahusay. Oh, stay healthy daw, Ate Rhea, ha? Sana'y matapos mo, mapagpatuloy mo raw ang iyong pag-aaral kapag tapos ka raw. Okay. So, narito pa ang isa sa mga anak ni Ate Rhea, si Jordan Israel Peñones. Good morning, ang kanyang pangatlong anak. Palapakan naman natin, classmate. Ayan. Okay. Jordan, dito ka. Dito tayo. Yan. Jordan, ilan taon ka na, Jordan? 22 years old na po. Okay. Si Jordan ba ay nag-aaral o nagtatrabaho na? Nag-aaral po and working student. Oo, iba, no? Iba rin talaga, ano, ang dynamic yung nakakatawa. Ano masasabi mo sa mami mo? Ano ba? Actually, medyo nakaka-proud na medyo nakakatakot. Kasi, Bakit? nung umpisa po kasi, parang By the way. nakakatakot na hindi lang po kasi utility ang trabaho ni mama. Marami po siyang sideline. So, yung dynamic po na bago na in-digitalized na yung system, parang nakakatakot from previous system na hindi gaano digitalized. So, hindi ko sure kung makakasabay si mama sa mga ganong senaryo. Pero nung nakita namin yung first grading card ni mama, nakita namin na mataas yung grade niya, nag-full support na po kami lahat. Ay, yung takot na sinasabi niya ay takot lang nung anak, syempre, di ba? So, sa may apprehension and they are wishing na, di ba, mag-guide ka nila, di ba, every step of the way. Kasi nga naman may mga pinagkakabalaan kayo, di ba? Eto na nga, sabi niya, eto na nga mga anak, di ba? Eto na, kinaya, di ba? At hinigitan pa. Anong mensahe niyo sa iyong mami? Mensahe ko, kasi hindi ko sure kung kaya ko bang sabihin, pero siguro gusto ko lang sabihin na proud ako sa kanya kasi nagawa niya yung para sa amin na mahirap. Estudyante kami and kami ay mas bata. And si mama, full-time mother, student, and also housewife. So overall, ginagawa niya lahat. And minsan 2 hours na lang siya natutulog. So hindi ko alam kung kaya namin yun, pero overall, mensahe ko, sobrang proud ako kay mama. Yes! Actually, wala kayong excuse.
Kasi kinaya ng nanay at tatay niyo eh. Hindi ba? Di ba? Napakahusay na mga ehemplo, hindi ba? Ate Rhea, anong mensahe mo sa mga nanay at tatay na gustong bumalik sa pag-aaral? Since po andito ako sa harapan nyo, so inihikayat ko na rin po yung iba na sana po kung gusto nyo pa po na magtuloy po ng pag-aaral, kaya nyo po yan. Wala pong imposible kahit na po nagtatrabaho kayo or nag-aasikaso kayo ng anak, ibalik nyo po yung sigla ng buhay na naiwanan nyo po nung panahon na hindi po kayo nakatapos ng pag-aaral. Napakasaya po. Parang, yes po, parang sinasabayan nyo lang po yung mga anak nyo. And at the same time po, kasi iba po yung curriculum dati sa curriculum ng mga bata ngayon. So, hindi po natin matutulungan yung mga anak nyo po. Mami Rhea, ano bang message mo sa iyong husband at sa iyong mga anak? Una, siyempre, message ko sa mga anak ko, At sa iyong mga anak. yung mga anak nyo po. Mami Rhea, ano bang message mo sa iyong husband at sa iyong mga anak? Po. Yung panahon na hindi po kayo nakatapos ng pag-aaral. Napakasaya po. Parang, yes po, parang sinasabayan nyo lang po yung mga anak nyo. And at the same time po, kasi iba po yung curriculum dati sa curriculum ng mga bata ngayon. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!